March 13, 2024. Dito kami nakatira. Ewan ko kung familiar kasi kayo sa lugar na to. Mga 1 kilometer or 800 meters ang Davao Medical Center or Southern Philippines Medical Center. May appointment tayo. I don't know, sa kalusugan, just to make sure na hindi tayo mahuli, dahil nakaranas po tayo ng pancreatitis. Yung karamihan ng pancreatitis kasi yung found dead, found dead dahil natunaw yung pancreas sa too much production ng pancreatic juice. Ibig sabihin, ang pancreas ay may enzymes at saka siguro sa may stomach fullness or something, hindi ko alam eh, mag-secrete siya ng maraming enzymes, para nag-overload. Yung iba found, sinasabi ko, found dead. Yung sabihan namatay yan dahil sa pancreatitis. Yan. Yung iba naman bangungot, bangungot. Bigla lang. It was found out in my case last January 23, 2024, out of nowhere, out of the blue. Bigla lang, and then ultrasound, may bato. May bato ang gallbladder, may cholelithiasis or gallbladder stone. Sabi nga ng science, I don't know if that's really the main point as being discovered or said by the supported by science, na pag na-dislodge yung stone, from the gallbladder, magpunta yan siya sa common bile duct. Dahil isa lang sila ng ducts eh. Yung common bile duct are cystic duct ng gallbladder papunta ng common bile duct, pancreatic duct, at saka yung, I think kasali yata ang duct ng spleen, hindi ko na alam dyan but it's all in all common bile duct. At hindi ko na alam kung bakit napunta ng pancreas yung iba, kasi yung maliit stubborn yun. Yung maliliit, mabuti pa yung malaki. Yung maliit kasi anywhere palutang-lutang yan. Hindi ko alam. Masakit yun, no? Masakit ang acute pancreatitis. Mabuti na survive. Nakapag-drive ako papunta ng hospital na
diretso sa x-ray kasi kami naman yung bali may-ari ng establishment. Yung hindi partly owner, part of the original members ng nag-create ng hospital sa amin. Yun nga, na-ultrasound bigla. Siguro ang atake mga 3 o'clock, tapos ang mga laboratory tapos na mga 4 o'clock. By 5 o'clock management ganyan mayroon pang mga tinatawag na fecal impacted fecal materials. Kaya siguro sa katandaan kailangan natin ng mayroon tayong mga laxative or fruits, no? I'm just telling the story para makunan ng idea kung paano talaga gumana, tumakbo ang katawan natin. This is only health, no? And this is the most important. So when you say this is only health, minsan kasi binabaliwala natin. Lalong-lalo na yung mga bata. Abuso. So naranasan ko rin yan eh. Abuse ng katawan. Parang si Superman. Walang takot. Ewan ko, basta ganun lang. Napabayaan sa nightclub, napabayaan sa I was free. I was enjoying freedom. But my intention was to finish school. Kaya lang may kahalo lang tayong bisyo. At hindi maiwasan eh. Sabi ng nanay, huwag kayong magbasa ng comics, huwag kayong manood ng sine, huwag uminom ng manigarilyo. Yan. Are you coming here? Yeah, you use this one. Yeah. God bless you. Yun. Pero this side, wala. Mura. Hindi ko alam. Kanino daw yan? Oh, parcel. Parcel. Hindi atin, di ba? Okay. But yan, punta pa sa simbahan ganyan, hindi maiwasan sa buhay ko. Mula ng teenager ako hanggang tumanda, may mga tauhan kami na from Butuan City, from Cebu City, from Negros, na mga laborer. Dala-dala ang mga bisyo nila. Nakikita ko, nakasama ko. Hindi ko nga alam bakit nagpuntahan sila sa amin. Hindi ko alam. Puro yun matatapang. Walang takot yun. Matapang yun. Hindi takot mamatay yun. Matapang sila lahat. Galing sa Butuan, galing sa Cebu,
Nandyan pa sila ngayon sa amin. They brought their family members. Doon din sila nakapag-asawa. Doon sila nagkapamilya. Marami na sila since 1960s eh. Almost 50 years na doon sila. Nandun ang family nila sa amin sa Barangay 5, Banga, South Cotabato. Buti na lang nasa church sila ngayon. Mga faithful ang kanilang mga anak at apo. Yan. So maganda ang nasa simbahan. Kasi kung walang simbahan, wala ako. Hindi mo ako makita ngayon, baka wala na rin ako eh. Nung sa college ko pa sa Cebu, inom, bisyo, ganyan. Pero pag Sunday, hangover, punta tayo ng simbahan. Yan, pakinig-kinig lang ng preaching ng pastor, yung Biblia. Minsan mamiss ko rin open Bible. Ang galing-galing eh. Ang galing ang Bible. At saka doon ko na-prove na wala tayong sinasabi. Kapag kinuha na tayo ni Lord, wala na. Balik tayo sa lupa. Buti na lang nakapag tapos din ako. Kaya lang nung nag-asawa na rin, estudyante pa, nagkaanak, scholar pa rin, scholar, full scholar. Air Asia yata. Dito kasi dumadaan ng papuntang Davao International Airport. Full scholar, hindi academic scholar. Perential scholar. Yan. Everything was really orchestrated by God. Everything was the gift given by God, and everything properly fell into place. Kasi kung wala yung parents, walang makapagpaaral sa amin. Ako. Grabe ang grasya ng Panginoon. Kaya ngayon ako gusto ko mag-vlog to share my life, huh? To share and explain what is the real meaning of living. O ngayon hindi ko pa alam dahil 12, 13, ika-second day ngayon na hindi ako masalang-salang sa magnetic resonance imaging, yung MRI ng aking pancreas, gallbladder, liver or something, dahil sira yung machine. Antay ng antay hanggang pinauwi ko na yung driver ko, yung anak ko. Kanina nag yellow bus na siya. We'll see tomorrow, baka maayos na yung machine. Mahal pala eh, 10,000. Hingi tulong sa government as indigent. Sabi ko, personnel naman ako dyan sa SPMC, yung dating alumnus, yung dyan ako nag postgraduate internship together with my wife. Dyan kami nag-training sa, ako anesthesia, si Mrs. sa radiology. Mabuti na honor nila yung personnel, ano yun, discount ba yan? Hindi ko alam. Kaya lang ang machine sira. Yeah, that's the government. Kasi kung sa Manila 45,000 ang MRCP, dito 40,000 sa Davao.
Sa government mga 10,000. Kaya I'm putting myself into their shoes sa mga pasyente. Wala namang problema. Ang pagkatao natin ay nasa masa. Dahil minana ko yata sa parents ko humble masyado. Totoo lang. Yung tatay ko hindi yun nag-ambisyon na travel. Yung nanay ko hindi rin, I never heard them saying na, oh, we have a lot of money and we have to go to places like, hindi nila yun ginawa. Kahit na ang bahay nila hindi inayos. Kontento na lang sa bodega, puno ng sako ng palay, puno ng sako ng bigas, mais, kupras. Kaya magulo ang bahay namin. Bodega, it's not a residence, it's a house full of agricultural products. Bali simple, hindi ambisyosa yung parents ko. Ako rin hindi ako marunong magbihis. Hanggang ngayon ang pantalon ko isang klase lang. Cargo pants, the same color, the same design, galing Lazada. And it's only 350 pesos bawat isa. I have a lot of that. In order ko lang sa Lazada, maraming bulsa. Yan. Saka marami akong ginawa doon na hindi mahulog yung aking wallet. May mga tali. Ang asawa ko naman bili ng mga Levi's. Hindi ko ginagamit. Mahal yun Hindi ko ginagamit. Levi's, 4 na bulsa lang 4 na bulsa lang. Anong gagawin ko dyan? Wala yan. Hindi ko madala lahat. Kaya ito, pa-vlog-vlog ako habang maayos ang pakiramdam. I don't know kung anong result ng MRCP or magnetic resonance cholangioppancreatography. Parang ganun. Hindi ko alam. Pag may stone yan, siguro operahan, kunin. Actually, yan ang pinaka ultimate decision para hindi tayo malagay sa alanganin habang maaga, habang healthy. Ayan. So yan ang buhay natin. We don't know what's next tomorrow, but just trust God that everything will fall into place according to His will. Thy will be done. God bless. March 13, 2024. Ano to? Hill Drive yata to. Nandun yung flyover ng Daku daw. At saka papuntang Agdao. Dito naman Buhangin. Yan, SPMC nandun. Malakad lang. Bye bye.